Magandang gabi po sa bawat isa sa atin and welcome po sa ating pagtitipon ngayong gabi sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon na may kinalaman sa pandaigdigang selebrasyon ngayon sa Christmas. Ang Diyos ay naging tao. Pero bago pa po ito mga kapatid, tayo po muna ay umawit ng isang himno. It's called He Lifted Me. The reason as to why Jesus Christ came to earth is really not for us to have Christmas parties or exchange gifts or whatever tradition we have during Christmas celebrations or Christmas seasons. But the reason as to why the Son of God came was to offer his life as a ransom for many, to seek and to save the lost. Awitin po natin itong hymno na ito entitled He Lifted Me. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa oras na ipinagkaloob ninyo sa amin upang malaya kaming makapag-aral at makapagbulay-bulay ng inyong salita. At hinihiling po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming pagtitipon ngayong gabi. Tumitindig kami sa inyong pangako ng inyong salita ay hindi babalik sa inyo sa walang kabuluhan. At ang inyong salita, O Diyos, ayon sa inyong pangako, ito po ay isang apoy at maso na dumudurog. Tulungan po ninyo ang inyong lingkod sa paglalahad ng Ebanghelyo at naway abutin ninyo ang marami po sa aming mga kababayan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon sa gabing ito, please turn with me to John chapter 1 verse 14. John chapter 1 verse 14. Ang sabi po dito, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Ngayong araw na ito ay tinaguriang araw ng Pasko or Christmas Day.
Ito ang pagdiriwang ng isa sa pinakadakilang kaganapan sa kasaysayan ng mundo, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang unang advent, kung tatawagin po, ay incarnation. Ang Diyos ay naging tao. Ang eternal na anak ng Diyos ay pumarito sa mundo. Sinuot niya ang human nature. Sinuot niya ang pagkaalipin at naging tao, pero hindi nawala ang kaniyang pagiging Diyos. And everything else in this Christmas season, katulad ng party, katulad ng exchange gift, at ano pang mga kasiyahan, they will all fade if we will really understand the real essence of the incarnation or the birth of the Lord Jesus Christ. Ipinanganak po ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Once again, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ayon pa sa Isaiah chapter 9 verse 6, isa po sa popular passages in the Old Testament prophesying about the birth of the Messiah, ang sabi po dito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Kaya sa gabing ito, atin pong ipagdiriwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, ang doctrine of incarnation. Itong subject na ito, mga kapatid, itong paksa na ito ay hindi po talaga magiging luma, hindi po ma-expired. At ang tamang pagkaunawa po ng doctrine of the incarnation is really essential to the Christian faith. This is one of the major doctrines of our Christian faith. What we know and believe about Jesus Christ, kung ano po ang ating pinaniniwalaan at sinasampalatayanan about the Lord Jesus Christ is really very important. Ang tanong dito, kilala niyo po ba ang ating Panginoong Hesukristo? Ang pinakamahalagang katanungan na ibinato ng ating Panginoon ay dapat po nating masagot. Ang sabi po ng Matthew chapter 16 verse 13. Ang sabi po dito, nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Caesarea Philippos, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? And this is really a very significant question. Do you know the Son of God? Ang sagot po sa katanungang ito ang nagse-separate, nagbubukod sa mga ligtas mula sa mga hindi ligtas. Ano ang pagkakilala mo sa ating Panginoong Hesukristo? And wala na pong mahalaga pang paksa kaysa paksa na ating tatalakayin ngayong gabi. And it is really rewarding if we will understand the doctrine of the incarnation of Christ. Now, upang dalhin po tayo sa konteksto ng ating pag-aaral po ngayong gabi, sa unang chapter ng Gospel of John, ay dinescribe po niya, nilarawan po niya ang hiwaga ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po natin masukat ang ating Panginoon sapagkat siya po ay Diyos. Sa unang 4 na bersikulo nga lang ng Gospel of John ay nilarawan na po ni Apostle John ang divine perfections ng ating Panginoon. Una, ang Diyos ay eternal. Si Jesus po ay eternal. Ang sabi po dito, in the beginning was the Word. So He was in the beginning. And then another truth na itinuro sa atin ni Apostle John is that He is a person distinct from the Father. Kasi ang sabi po dyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God. With God. So meaning to say, the Word is distinct from the Father. And then in a very blatant and frank and explicit statement, sinabi talaga na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
And not only that, ang ating Panginoong Hesukristo po ang tagapaglikha. Ayon pa sa John chapter 1 verse 2 and 3 ay wala pong bagay na nailikha na nakikita po natin na hindi nilikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. And that is very explicit and very frank po mga kapatid, mga kaibigan. At ang sabi pa ng ating ni Apostle John is that Jesus Christ is the source of life. Verse 4, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. And He is the source of life. Therefore, He is really God. Ngayon po sa verse 14 ay dineclare ni Apostle John ang incarnation ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig pong sabihin ng incarnation is that ang Diyos ay naging tao, incarnate, nagkaroon po ng laman. Sa verse 1 po ng Book of John, mga kapatid, dineclare po using the perfect tense in the past, in the beginning was the Word. So the Apostle John declared that Jesus was. Dineclare po niya ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Nang ibig sabihin, nandun na po siya, nag-exist na po siya from everlasting to everlasting. And in verse 14 ay sinabi po ni Apostle John that the Word became. Take note of the difference. Sa verse 1, sinasabi po that Jesus Christ was. Imperfect tense po ito ng verb na to be. At naglalarawan po ito sa nagpapatuloy na action in the past. Meaning to say, from everlasting to everlasting, Jesus Christ was. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And now in verse 14, ay ginamit po ang aorist tense na nag-indicate po ng isang action at a certain point in time. And the Word became flesh and dwelt among us. Ang Diyos na nasa labas po ng time ay pumasok po sa time. Ang eternal po ay naging temporal in His humanity. Ang infinite, ang hindi masukat na Diyos ay naging finite. Ang isang Diyos na nakakaalam sa lahat ng mga bagay ay sinasabi po ng Luke chapter 2 verse 52 na siya po ay lumago sa karunungan at lumago po siya sa kanyang physical na katawan. Ang self-sufficient God, dahil siya po ang may-ari ng lahat ng mga bagay, ang self-sufficient God ay makakaranas po ng gutom at uhaw. At ang may likha ng lahat ng mga bagay at ang source ng buhay ay mamatay doon sa cross ng Kalbaryo. Ito po ay isang hiwaga po mga kapatid na hindi po talaga natin maarok. Hindi po natin maunawaan ng lubusan. Ang eternal na Diyos ay naging tao in every way. Katulad po natin, meron siyang katawan at meron din po siyang kaluluwa. And yet, nanatili po si Kristo na Diyos. Ang tawag po natin dito sa theology ay hypostatic union. Take note of the theological term. Ang tawag po nito ay hypostatic union. Ito po yung union or pakikiisa or pagkakaisa ng human nature at ng divine nature sa iisang persona na hindi po nalilito at hindi po naguguluhan ang isa mula sa isa. This is what we call the hypostatic union, the perfect union of the divine nature and the human nature of our Lord Jesus Christ. So meron pong apat na bahagi ang ating pagbubulay-bulay at pag-aaral sa gabing ito patungkol sa doctrine of the incarnation. At nawa po ay tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy po ngayong gabi. Now, if you are watching live, you may feel free to type your questions and to ask your questions.
And sa biyaya po ng Panginoon ay sagutin po natin yan mula sa salita po ng ating Panginoon. Sasagutin po natin yan if you're watching live. Now, meron pong 4 na punto ang ating pagbubulay-bulay ngayong gabi. Una, ang incarnation. Ang Diyos na naging tao, ang incarnation, ito po ang kapahayagan ng Diyos sa kanyang sarili in bodily form. Sa isang katawan na nakikita. Ang sabi po ng John chapter 1 verse 14 once again, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. So nakita po nila physically at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So, God is a revealing God. Praise God. Kasi kung hindi pahayag ng Diyos ang kanyang sarili, ay hindi po natin siya makikilala. Talagang hindi natin makikilala ang Diyos, maliban na lang kung ipakilala niya sa atin ang kanyang sarili. Bakit? Because God is transcendent, God is high, He is apart, and He is beyond our comprehension rather. At salamat sa Panginoon dahil binigay niya sa atin ang kanyang salita. Ang banal na kasulatan ay ang kapahayagan ng Diyos sa kanyang sarili in the language of men. But the ultimate revelation of Himself ay sa pamamagitan ng divine logos or banal na salita, ang salita na naging tao, ang ating Panginoong Hesukristo. For instance, please listen to the language of the scriptures, Hebrews chapter 1, verse 1 hanggang sa 2. Dito po ay ipinaliwanag ang iba't ibang paraan ng Diyos sa kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili in the past, pero ngayon, ang pinaka-ultimate revelation of God, of Himself, ay sa pamamagitan ng kanyang anak. Hebrews chapter 1 verse 1 and 2. Ang sabi po dito, noong unang panahon ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kaniyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya'y ginawa ang mga sanlibutan. So malinaw po. And this could only take place, mangyayari lamang ito sa pamamagitan ng pangalawang persona ng banal na Trinidad. Ang walang hanggang anak ng Diyos, the Word became flesh. Ang Ama at ang banal na Espiritu ay hindi naman nagpakita in bodily form. Ang tanging anak ng Diyos lamang ang pumarito. He became man. Siya po ay naging tao. At malinaw na ipinapahayag po ng banal na kasulatan na si Jesus ay parihong Diyos at tao. He is 100% God and 100% man. Again, ang tawag po ng union na ito ay hypostatic union. Hypostatic or personal union. Divinity and humanity in one individual essence. Hindi po ito union ng dalawang persona. This is not a union of two persons. No, this is a union of two natures in one person. Ang banal na Trinidad ay union ng tatlong persona sa iisang Diyos. We call this unity of person, unity of the Father, Son, and Holy Spirit. Unity of persons, rather, plural. Ito yung union ng tatlong persona sa iisang Diyos. Well, ang ating Panginoon, hindi po siya union ng dalawang persona, kundi union siya ng dalawang natures, dalawang katangian sa iisang persona. He is 100% God and 100% man. Perfect union, divinity and humanity in one person. Yun po ang tinatawag na hypostatic union. Sa persona po ng ating Panginoong Hesus, ipinakilala po ng Diyos in full. Pinakilala po ng Diyos fully ang kaniyang sarili sa atin. Yun po ang sinasabi ng Colossians chapter
2 verse 9. Take note of the language of the scriptures. Ang sabi po dito, sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa katawan. For in Him dwells the full nature of the Godhead in bodily form. So yun po ang unang katotohanan patungkol po sa incarnation. Ang incarnation ay ang kapahayagan po ng Diyos sa kaniyang sarili in bodily form. Pangalawa, ang incarnation po, voluntaryo po yun na pagbaba ng pangalawang persona sa banal na Trinidad. Ibinaba niya ang kaniyang sarili voluntarily. Voluntaryo, hindi po siya pinilit mga kapatid, mga kaibigan. And if we will look at the life of Jesus Christ, makikita po talaga natin yung kamangha-manghang contrasts. Si Jesus po ay infinite, hindi po siya masukat, wala po siyang sukat. Tayo po ay limitado, tayo po ay may sukat. But when Jesus Christ came to earth, He is God and He is man. Nung siya ay naging tao, ngunit hindi po nawala ang kaniyang pagiging Diyos, nagiging finite siya. He was at a particular place or He was in a particular place at a particular time. Yun po ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin maunawaan ng lubusan ng ating Panginoon because He is incomprehensible. He is inaccessible sa mga makasalanan na tulad natin. Pero ibinaba po ng ating Panginoon ang kaniyang sarili voluntarily. Iniwan po niya, nilisan niya pansamantala ang kaniyang kaluwalhatian doon sa langit at nanahan po siya kasama po natin. Yun po ang ipinaliwanag po sa atin ng Philippians chapter 2 verse 5 hanggang sa verse 8. Ang sabi po dito mga kapatid, mga kaibigan, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kaniyang sarili at kinuha ang anyo ng alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa cross. So it was a voluntary condescension. Our text tells us that Jesus Christ was in the form of God. In the form, sa anyo ng Diyos. Hindi lang siya yung tipong katulad lang ng Diyos or kamukha lang ng Diyos. No, Jesus Christ was and is the exact form of God. That's what the passage is telling us. Na kay Kristo po ang lahat ng katangian ng pagiging Diyos. There was absolute equality between the Father and the Son, and yet the passage that we have just read in the book of Philippians tells us that Jesus Christ did not consider this perfect equality something na kanyang dapat panghawakan because He voluntarily condescended. Voluntaryo po siyang nagpakababa sa kaniyang sarili. He emptied Himself. Nilisan po niya ang kaniyang kaluwalhatian doon sa langit. He emptied Himself. Ang ibig sabihin po ng emptied is ginawa niyang walang laman ang kaniyang sarili. Ang tawag po nito sa theology ay divine kenosis. Yung kanina po ay hypostatic union, the perfect union of the divine and human natures of Jesus Christ in one person. Now we are talking about divine kenosis, yung emptying of the Lord of Himself. Ano ba ang inempty ng ating Panginoon? Ano ba ang ginawang walang laman ni Kristo sa kanyang incarnation? Well, hindi po niya hinubad or ginawang walang laman ang kanyang pagka-Diyos. As God, He is immutable. He is not capable of change. Hindi po siya lumalago at hindi rin po siya nababawasan sa kaniyang pagka-Diyos because God is one divine essence. He is one divine being. Our God is one. So hindi po inempty ng ating Panginoon ang kaniyang sarili mula sa kaniyang divine attributes dahil ang ibig sabihin nito ay tumigil siya sa pagiging Diyos.
in His incarnation. No, 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 no. Hindi yan ang ibig po nating sabihin. When we say divine kenosis or inempty ng Panginoon ang kanyang sarili, it's not by subtraction. It is by addition. Siya po ay naging tao. Diyos siya, pero naging tao siya. Hindi siya tao before, naging tao siya, pero hindi po nawala ang kaniyang pagiging Diyos. So, inempty niya ang manifestation ng kaniyang pagiging Diyos at sinuot niya ang pagiging tao. Naging alipin siya, naging tao siya. Sinuot po niya ang anyo ng pagiging alipin. Siya po ay nagiging tao ng maraming kapighatian. Siya po ay naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man doon sa cross ng Kalbaryo. Si Jesus, ang anak ng Diyos, voluntarily and willfully, iniwan po niya ang kaniyang dako ng kaluwalhatian doon sa langit at isinuot po niya ang laman at dugo upang maging ating manunubos. Yun ang ibig sabihin ng divine kenosis. He emptied himself not by subtracting any of his attributes, but he emptied himself by addition. He became man. Na hindi siya naging tao, hindi siya tao before, but he became man without ceasing to be God. At ngayon na siya ay naging tao, nang hindi naman nawala ang kaniyang pagiging Diyos, kailangan po niyang lumago sa lahat ng mga bagay. Kailangan po niyang lumago sa karunungan. Kailangan po niyang lumago sa kaniyang kalakasan. Yun po ang ating Panginoong Hesus Kristo. And that leads us to the third point of our meditation ngayong gabi. Si Jesus bilang tao, naging tao, yun po ay 100% na tao. Ang kanyang quality ay katulad natin. Exactly like us. In the humanity of Jesus Christ, nagkaroon po siya ng lahat ng quality ng isang tao. At ang pagpapatunay po na ang ating Panginoon ay parehong Diyos at tao ay hindi naman po mahirap patunayan mula sa salita ng Diyos dahil very explicit po. Ang nahihirapan lang na tumanggap nito ay yung mga taong willfully blind na ayaw talaga nilang maniwala. And in fact, isa sa mga earlier confessions of faith po natin is yung statement na truly God and truly man. So, ang difficulty po sa pag-reconcile po ng dalawang katangian sa iisang persona, itong tinatawag na hypostatic union and unipersonality of Christ, is ang willful ignorance and willful unbelief po. Itong hypostatic union, ito po ang naging sanhi ng maraming mga heresies, maraming mga damnable error na naka-infiltrate sa iglesia po ng ating Panginoon throughout the centuries. Kung itanggi ng isang tao ang pagka-Diyos ni Kristo or itanggi ang humanity of Christ, that is heresy. Nakakapaminsala po yan ng ating kaluluwa. At kung ating itanggi ang unipersonality of the Lord Jesus Christ, isang persona lamang pero dalawang katangian. Hindi po dalawang persons ang ating Panginoon. That's an ancient heresy. Ito po ay isang misteryosong bagay na mahirap po nating sukatin, mahirap po nating i-fathom po mga kapatid, mga kaibigan. The one person of Christ, ang iisang persona ni Kristo ay meron pong katangian ng parihong Diyos at parihong tao. At wala pong mixture, wala pong paghahalo, at wala pong confusion sa pagiging tao at pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po siya yung tipong kabahagi ay tao, kabahagi ay Diyos. Say for example, 50% man plus 50% divine equals the person of Jesus Christ. No, 100% God and 100% man. And this is why ang ating Panginoong Hesukristo, the God-man, ay tumatanggap po ng pagsamba at pagpapuri mula po sa kaniyang mga tao. At bilang tao, dahil siya po talaga ay naging tao,
Ang kanyang pagiging Diyos, hindi po nabawasan. Intact ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang kanyang pagiging tao, dahil siya po ay naging tao, which hindi naman siya tao before, pero naging tao, na hindi po nawala ang kanyang pagiging Diyos, siya po ay lumago sa kaniyang karunungan at kaalaman. And once again, this is unfathomable para po sa atin. Hindi po talaga natin ito masukat. Hindi natin ito lubos na maunawaan. How could it be that an all-knowing God, ang ating Panginoon, the second person of the Godhead, all-knowing God, sa kanyang humanity ay lumago sa kaalaman at karunungan. Nadagdagan ang kanyang kaalaman at karunungan. He grew in wisdom. Kailangan niyang matuto kung paanong maglakad. Kailangan niyang matutunan kung paano magsalita in His humanity. In His Godhead, sa kanyang divinity, intact ang karunungan ng ating Panginoon, but in His humanity, He had to learn so many things. Yun ang sinasabi po ng Luke chapter 2, verse 52. Ang sabi po dito, lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ang Diyos na siyang nagdi-declare, nagtatalaga ng wakas at ng umpisa sa kanyang incarnation po, mga kapatid, mga kaibigan, ay kailangan niyang matutunan ng mga bagay bit by bit and one at a time. Nag-i-increase siya sa karunungan. He experienced events one at a time. And the Bible also tells us that in the humanity of Jesus Christ, in His incarnation, ay naranasan din po niya ang lahat ng kahinaan ng human flesh. Naging tunay na sanggol siya doon sa manger. Doon sa manger. Kailangan niyang buhatin ni Maria, kailangan niyang dumede, kailangan niyang lagyan ng kumot para hindi po siya kakagatin ng lamok. And I believe, according to the revelation of the scriptures, ng ating Panginoon ay nakaranas din ng gutom at uhaw. Naunawaan din ng ating Panginoon kung paanong malungkot, because after all, He was described as a man of sorrows. He experienced pain and suffering. Kung meron sigurong medical and biogesic and paracetamol at the time, at kung ang ating Panginoon ay nilagnat, malamang sa malamang ay uminom din po siya ng gamot para sa lagnat at gamot para sa ubo. And all the enjoyments of life, Jesus Christ was a normal human being. He also enjoyed during His time. And I suppose na-enjoy din po niya ang lasa ng kaniyang mga pagkain na kinakain for the first time. First time pa niyang natikman yung mga pagkain na first time niyang natikman. And He learned to identify different smell, different aromas na gaya din naman ng nararanasan po natin. And I suppose na ang ating Panginoon na-enjoy niya ang lamig ng umaga at ang init, ang discomfort kapag tanghaling tapat na mainit na mainit. Nakaranas po ang ating Panginoon ng gutom doon sa ilang nung siya po ay tinukso ng dyablo. Nakaranas siya ng panunukso ng dyablo. Ang pagkakaiba lamang po ay hindi po siya nagkasala. Hindi po talaga siya nahulog sa kasalanan. Ang Diyos na hindi nagbabago, sa kaniyang incarnation, nakaranas po siya ng patuloy na change, patuloy na paglago. Siya po ay lumago mula sa pagiging sanggol, tungo sa pagiging bata, tungo sa pagiging binata, at tungo sa pagiging adult, 30-year-old adult. At nakaranas po siya ng joy and grief in His incarnation. So that's the third point. Pang-apat at panghuling punto po, mga kapatid. Ang incarnation, ang si Kristo na naging tao, it was actually an accomplishment sa walang hanggang layunin at panukala po ng ating Diyos. Ang incarnation ay katuparan ng eternal na purpose ng ating Diyos. Ang Biblia ay malinaw po na nagpapahayag po sa atin na si Kristo ay naging tao, naging laman sa kalooban po ng Diyos. Bakit? Ang Diyos Ama
pumili mula sa multitudes of sinful people. Pumili siya para sa kanyang sarili ng mga tao na kanyang ililigtas. At nangako po ang Ama na ibigay itong mga elect niya sa kaniyang anak. At ang anak ay sumang-ayon na tubusin niya sila mula sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang buhay, ng kanyang kamatayan at ng kanyang dugo. And so, if we will read John chapter 3 verse 16, ay sinugo ng kanyang ama or sinugo ng ama ang kanyang anak dito sa mundo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Dagdagan po natin yan. Yung statement po ni Apostle John sa John chapter 6 verse 38. Ang sabi po dito po, mga kapatid, mga kaibigan, John 6:38, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At sinundan po ito ng ating Panginoon sa John chapter 7 verse 29. Nakilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Sa madaling sabi, pumarito po ang ating Panginoong Hesus sa mundo in obedience to the command of the Father. Basahin natin once again ang language ni Apostle Paul patungkol kay Kristo sa Philippians chapter 2 verse 8. Ang sabi po dito, at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ang pagkain at ang inumin po ng ating Panginoon, nilinaw po niya yan sa John chapter 4 verse 34, nung niyaya po siya ng kanyang mga alagad na kumain. Pero ang sagot po ng ating Panginoon, John chapter 4 verse 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kaniyang gawin. And praise God, it is finished. Tinapos nga ng ating Panginoon, di ba? Bago po siya namatay doon sa cross ng Kalbaryo, sumigaw po siya, it is finished. Ano ang natapos? Natapos ang kaniyang gawain ng pagtubos, yung redemption. Di ba? Yung pagbayad niya sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan at dugo sa kasalanan ng kaniyang mga tao. It is finished. So kung natapos na, hindi na kailangan pang dagdagan pa natin sa pamamagitan ng penitensya, pagpapahirap natin sa ating sarili. Jesus Christ paid it all. Yun ang kanyang pagkain. Ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa kanya at tatapusin niya ang kaniyang gawain. So meaning to say, ang incarnation ay nangyari po ito dahil sa pag-ibig ng Diyos. Take note of John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Pakinggan po natin ang 1 John chapter 4 verse 9 and 10. Napakaganda po ng lingwahe po ng banal na kasulatan. Ang sabi po dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kaniyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. So, it was the result of the love of God that Jesus Christ came to this world. He came to redeem His people from their sins. Yun ang nilinaw po ng anghel nung in-announce po ng anghel kay Joseph. Manganganak siya ng isang batang lalaki at ang pangalan na itatawag mo sa kanya ay Jesus. I'm quoting Matthew 1:21. Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. Jesus comes from Yeshua. It means Savior. Si Kristo ang maging tagapagligtas ng kaniyang bayan. He will save His people. Now, sino po itong mga taong ito?
Sino po itong bayan na ito? Hindi lang ang mga Hudyo. It can't ultimately be the Jews. Bakit? Dahil malinaw po na nireject nga siya ng mga Hudyo. 'Di ba? Nireject siya ng mga Hudyo po, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po lahat ng mga Hudyo ay sumampalataya. Meron, pero hindi po lahat. Pero malinaw po na meron pong mga tao ang Panginoon mula sa iba't ibang lipi at iba't ibang lahi. John chapter 1 verse 11 hanggang sa 13. Siya ay naparito sa kaniyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kaniyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kaniya na sumasampalataya sa kaniyang pangalan ay kaniyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Na ipinanganak hindi sa dugo, meaning to say hindi sa genealogy, hindi po sa salinlahi, o sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Now, sino-sino ba ang mga tao na ililigtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kaniyang buhay at kamatayan at muling pagkabuhay? Sino-sino sila? Sila yaong mga pinili ng Diyos at ibinigay ng Diyos sa kaniyang anak mula pa sa umpisa bago pa naitatag ang sanlibutan. Ito ay malinaw na pinaliwanag po mula sa bibig mismo ng ating Panginoon sa John chapter 10 verse 14 hanggang sa 16 po. Ang sabi po dito, ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ang pagkakilala ko sa Ama at ibinigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. And of course, this refers to the elect Gentiles na titipunin din ng Panginoon at ilalagay sa iisang kulungan lamang upang magkaroon ng iisang kawan at iisang pastol. And the whole issue ng pagparito po ng ating Panginoon ay ang pangangailangan na tubusin ang kaniyang mga tao mula sa kanilang kasalanan. Ang purpose po ng incarnation, ng kapanganakan po ng ating Panginoon, yung Diyos na naging tao, ang purpose is that si Kristo ay magdusa at mamatay at mabuhay na maguli. Ang Christmas ay nagpo-point pala sa Easter, sa muling pagkabuhay. Again, ang ating Diyos po ay misteryoso, mahiwaga, dakila, hindi po natin siya masukat. Paano ba natin maunawaan ng lubusan ang Trinity? Ang doctrine of the Trinity. Paano ba natin maunawaan ng lubusan ang hypostatic union at ang unipersonality of Christ? Iisang persona lamang, dalawang katangian sa iisang persona. We cannot totally fathom that, mga kapatid. That is the best that we could come up with in order to explain it to people. But the knowledge and the understanding and the grasp of these essential doctrines ay napaka-material po sa ating kaligtasan. Ang incarnation, ang Diyos na naging tao upang tayo ay iligtas. Ito po ang pinakadakilang milagro sa banal na kasulatan. This is Christmas. Ito po yung Pasko. Hindi po ang Christmas party, exchange gift, and Christmas bonus, and so on and so forth. Ito po ang Pasko. The eternal Son of God was born as a man. Sinugo ng Diyos ang kaniyang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay. Ang ating Diyos ay dakila, kamangha-mangha po siya, karapat-dapat siyang purihin dahil sa kaniyang pag-ibig ay sinugo niya ang kaniyang bugtong na anak upang iligtas ang mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. At dahil ang kaligtasan po ay biyaya at hindi ito sa pamamagitan ng ating pagsisikap at ng ating performance. Kasi kung sa pamamagitan natin ito ay hindi na kailangan pong paparito ang ating Panginoong Hesus. Sa mga nakakaunawa na ang pakay ng Diyos ay ang iligtas ang kaniyang bayan, ang pakay niya nung siya ay pumarito at
kung maunawaan natin that Jesus Christ finished all of His task, it gives us the confidence to trust in Him alone for our salvation. Kaibigan, sa mga wala pa kay Kristo, do not ever think that your salvation is your performance. You do not have any contribution whatsoever. The work of Jesus Christ is perfect. He paid it all. Binayaran niya lahat doon sa cross ng Kalbaryo. And if you understand that, and if you put your trust and confidence in the Lord Jesus Christ alone right now, repenting of your sin, admitting na ikaw ay makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, if you trust in Jesus Christ alone as your Lord and Savior, you will be saved. And together with us, ay maaari mo ring awitin ang joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Kaibigan, wag mo nang ipagpabukas pa. Magsisi ka sa kasalanan mo ngayon at manampalataya ka kay Kristo lamang bilang tanging Diyos at tagapagligtas. At ikaw ay maligtas. Gawin mo na ito ngayon, baka bukas ay huli na po ang lahat. Tayo po ay manalangin. O dear Heavenly Father, salamat po sa biyaya ng inyong salita. Salamat dahil pinaalala ninyo sa amin ang tunay na kahulugan ng incarnation. It's the eternal Son of God becoming man without ceasing to be God. And as God-man, He is able to save to the uttermost those who call upon His name, those who trust in Him alone, the merit of His blood and righteousness para sa kaligtasan. Salamat o Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. God bless us all.